umaga kasama ng unang hirit at Myra Holistic Skincare. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit. Mga kapuso, balik Pilipinas na po si pambansang kamao Manny Pacquiao matapos magbakasyon at kasabay po sa flight na yan ni Pacman ang international singer at American Idol winner na si David Cook para naman sa kanyang concert ngayong weekend. At para po sa detalye, may live report si Isay Reyes. Isay? Pia, sakay nga ng Philippine Airlines Flight PR-103 sabay na dumating sa bansa. Sila Sarangani Representative Manny Pacquiao at American Idol winner David Cook. Kasama ni Congressman Pacquiao ang kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao nang dumating sa bansa. Ayon sa kanyang Public Information Officer na si Rose Tamayo, naiwan daw muna ang kanilang mga anak sa LA para ipagpatuloy ang bakasyon. Nauna daw na umuwi ang mag-asawa para sa anibersaryo ng Malungon Town, isang munisipalidad sa Sarangani, at para din asikasuhin ang mga naiwan niyang nasalanta ng nakaraang bagyo. Pagtutunan ng pansin ni Pacman ang pagpapatuloy ng pagpapatayo ng mga Pacman villages. Kilig na kilig naman ang ilang fans ni David Cook nang siya ay masilayan. Ayon kay David, masaya siya na makapunta sa bansa sa pangalawang pagkakataon. Tinanong din natin siya kung kamusta ba ang pakiramdam na makasakay si Pacquiao at pabiro niyang sinagot na hanggat hindi naman siya nito susutukin, wala siyang problema dito. Nakatakdang mag-concert si David Cook sa Araneta Coliseum bukas, July 14, at sa Cebu City naman sa July 15. Narito ang panayam namin kina Manny Pacquiao at David Cook. Si Pacquiao nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Dolphy. Condolence sa pamilya niya at pag-pray natin. Pabor naman ako at karapat-dapat naman siyang tumanggap ng ganong award. We sat across the aisle. Not punching me, we're fun. Pia, agad na dumiretso si David Cook sa kanyang hotel at magkakaroon siya ng press conference ngayong hapon sa EDSA Shangri-La. Si Manny Pacquiao naman at ang kanyang may bahay na si Jinky Pacquiao ay tumulak na rin papunta ng Sarangani. Pia? Maraming salamat, Isay Reyes. Ngayon naman po, balikan po natin si Lar Santiago na nasa burol ni Comedy King Dolphy sa The Heritage Park sa Taguig. Kuya Lar? Pia, kasama natin ngayon ang biographer ni Dolphy at siyempre ang family friend ng mga Quezon na tinatawag na nga ng kanyang asawa na another Mrs. Quezon, si Bibet Ortesa. Bibet, mula nung na-hospital si Tito Dolphy, palagi ka nang nagpupunta, no? Palagi mo na siyang dinadalaw. Yes, ilang beses din kasi malapit lang naman ang bahay namin dun sa ospital. So, pag nagkakapanahon, I would go visit him and then nakikipag-usap ako sa family at saka sa mga anak na nandun. Siya. Nung ginawa mo yung biography ni Tito Dolphy, gaano kadalas mo siyang kinukonsult? The interviews took all of 5 months from October hanggang January. October of 2007 to January of 2008. 3 times a week. Monday, Wednesday, and Friday. 3 to 7 ng gabi. Pagkatapos, after each day of the interview, nilalabas niya ako, kumakain kami sa labas. Nililibre niya ako sa iniikot namin yung mga paborito niyang restaurants. Tumigil lang kami 2 beses nung Manila Ben incident at saka nung Pasko at Bagong Taon. So, na-experience mo rin yung Christmas Eve with him? Huli kaming nakausap bago magpasko, December 22. Na-late ako pagpunta sa kanila dahil Pasko. Sabi ko sa Tito Dolphy, sorry, late akong dumating. Sabi ko, ang traffic eh. Tapos sabi niya, oo naman kasi dapat hindi na natin ginagawa ito. Tapos tumingin siyang gano'n doon sa camera. Kami ba, hindi niyo pagbabakasyonin? Pero kasi alam mo kasi yung Christmas Eve at New Year's Eve kay Tito Dolphy, napaka-special eh. So talagang ilang beses din ako nakapunta sa celebration ng New Year's Eve at Christmas Eve sa bahay niya na talagang kompleto yung pamilya at talagang talagang malaking event para sa family, ano? Because he was family oriented. Miski nung when like umiikot siya talaga sa bawat pamilya niya pagka-okasyon. Miski kapag birthday niya, he would spend time, he tried to really be with them on special occasions. Kung gagawa ka ng part 2 nitong ng biography niya, ano-ano ang mga isasama mo?
Ang hirap kasi Lai na gumawa ng part 2 dahil the approach nung part 1, nung mismong libro, ang Tito Dolphy ang naglalahad, no? In his distinctive style, yung kanyang paraan ng pagkasalita. So pagka ikaw gumawa ng part 2 na iba na ang sources mo, parang mag-iiba yung flavor ng libro. Mahahanapin mo yung mismong estilo niya ng pagkasalita, yung kanyang lumang Tagalog that really speaks of a generation na hindi nawala na rito ngayon. Ayun. So, yun po mga kapuso, ito nga sabi nga ni Bibet, talagang medyo mahirap na magkaroon pa ng part 2. Pero yung ginawa nilang una, hanggang available pa yun, ano? Yes, kahapon lumabas ang mga bagong releases sa lahat ng national bookstores. Nakita ko lang mismo dun sa National Quezon Ave kahapon. I was there. And then I think Power Books and Fully Booked. Ayun. So, thank you very much, Bibet, sa pagpapaunlak mo sa amin. At alam namin na busy ka dahil ikaw ang katulong ng mga pamilya, ng mga Quezon sa pag-aasikaso sa napakaraming bagay. So, thank you very much. Maraming salamat, lalong-lalo na kay Tito Dolphy sa iyong regalo sa amin. You gave us the gift of laughter. And so, kami mga iniwan mo, tungkulin naming ipagpatuloy ang mga iniwan mo legacy sa amin. Yan. So, yan po mga kaibigan, ang kaibigan at biographer ni Dolphy na si Bibet Orteza. Balik po tayo sa studio. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile with your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although what's here may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll find that life is still worthwhile if you just smile. Ito ang tunay na may sara, walang magic.